Sound check. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. At salamat sa Panginoon. Pag-pray natin po ang Academy, mayroon pa tayong mga prospect, mga bata, at sana po sila ating maakay sa Panginoon. At baka by this Thursday, makapagbukas tayo ng Bible study sa bahay ng ating bagong, narito ba siya? Teacher na nabaptized, yun po ay galing na COP, Cathedral of Praise. Buong family nila pag-pray nating madagit natin, sa baptist sa Panginoon. Yan po yung ating mga meron din tayong galing sa evangelical na parang gearing toward to us. Pag-pray po natin, talagang biyaya po. Ako po yung magpapasalamat muna. Ito na may simple lang, pero ako'y natutuwa. Meron nung photocopier ang school. Di sa kagagamit, yung palang yung mga excess na pulbos, meron palang sumasalo nun. Pag puno na, hindi na magagamit. So instead na tumawag tayo ng technician, kumonsulta tayo sa kaibigang YouTube. Atin pong binuksan, dinesassemble talaga. At na-disassemble naman po. Nung pabalik na, talagang palibasa hindi na-videohan, di talagang isip. Na i-disassemble ko naman yung tatlo po yun . Aalisin mo yung toner, mayroon pang aalisin, tapos may huhugutin ka pa. Hanggang nung ibabalik na, 11:00 na ng gabi. Hindi ko maibalik yung, basta pinasok ko na. Yung pangalawang ipapasok na lalagyan ng toner, hindi talaga pumasok. Anong mali dito? Hanggang sa pinipicturean ko na, isinesend ko na kay ChatGPT, i-analyze mo kung saan may mali. Hindi pa rin. Alam nyo, I really cried. Lord, I really cried to the Lord. Sabi ko, Panginoon, I forgot to pray, but tulungan mo naman po ako dito. Talaga ako naiyak. And then suddenly after I prayed, I don't know why yung mata ko'y pumokus doon sa dalawang bahagi. Sabi ko, there is something wrong maybe in this two part. Doon sa part na yon, hindi ko na may explain. Pero sabi ko, anong swelbi nung dalawang sungot na yon na nakaganon? Dapat may sasabit doon. So marahil ka ako, kailangan kong isabit yung isa, tsaka yung kabila. Dahil yun ang dating. Ang tagal po bago ko po And then, nung mailagay ko, pumasok na ng napakabilis yung sunod. Alam niyo, ako napapaiyak. Simple, but I really test again the power of prayer sa mga simpleng ganon. Na hindi, siyempre, sabi nga lagi, naalala ko si Pastor, actually, during our fellowship, may mga salita sa mga elders natin na sometimes kailangan mo, pagka nasa ministry ka, hindi lang dapat marunong ka rin sa mga bagay-bagay. Kumbaga hindi laging asa. Di yun. Pwede na po akong technician ng printer, Kyocera. Wala akong bayad. Ako yun yung Salamat po. At minsan naalala ko din, nag-disassemble din ako ng printer naman, Epson. At ginagawa na natin kaysa ating ipapagawa pa. So salamat po sa biyaya ng Panginoon. At ngayon pong hapon, ay tayo po ay gagawa ng isang spiritual exercise. At hindi po gagawin kung puro ako lang ang magsasalita. I will ask you, at sundan niyo po kung anong magiging thought, kung anong ibig kong sabihin later. But as of now, ito po yung title ng aking lesson. In line with the spiritual enrichment, may dahilan ka man, Biblia ang pakinggan. May dahilan ka man, Biblia ang pakinggan. Meron po ako ditong, Pastor, hindi ko ito matatapos sigurado. Dahil ito po ay around 69 reasons kung bakit ang isang mananampalataya ay nalayo, natigil, at hindi nagpapatuloy sa church o sa Panginoon direkta.
mga totoong dahilan ng paglayo sa iglesia. Okay? Na kalimitang ating naririnig o nakasagupa na. Opo. At antabay lang po kayo kung ano yung ating gagawin later on. Okay po? Kayo po ba'y nandyan na? Nandyan pa? Ano ho? Ang gusto ko pong ating makita doon sa idea ng spiritual enrichment, kung kayo po ay nakikinig kanina kay Pastor sa kanya example, lagi po ito na ikwento ni Pastor. Nung siya po ay mayroong pagkakataon na iniwan niya yung kanyang kapatid at hindi siya nasagot, siya hindi naimig sa kanyang ina. Dahil siya ay masama ang loob. Ano po? What made our pastor change his mind? Bakit hindi niya ipinaglaban ang nararamdaman niya? Alam niyo kung anong sagot? Yes, may kahinaan siya, but the difference is, Kristiyano siya, at may nalalaman siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Tonight, I want us to evaluate ourselves. Gaano na tayo kalalim sa pagkilala at pagsunod sa mga talatang mismong alam na natin? Actually, hindi na tayo kulang ng nalalaman sa tunay sa dami na ng preaching. Tama ho ba? But the question is, gaano natin pinaninindigan at niyayakap yung katotohanan ng sinasabi natin tayo Kristiyano at sa Bible tayo nakasalig? Opo. Kaya ngayon, medyo affected tayo ng impeachment trial. Ano? I heard sa impeachment, ako po talaga, kung hindi ako preacher, sabi ko nga misa, if I will be given the chance to study law, I will go into it. Merong may pagkaganon po talaga ako sa puso ko. When the lawyers objection, Your Honor, kaya sila nag-o-object because they know something about the law. Opo. And they use the law para itama ang sa tingin nila ay mali. Ngayong hapon, ang gagawin natin ay ganito. Ilagay natin ang ating mga sarili na lahat tayo ay counselor. Magpapayo at kakausap ka ng Kristiyano, and your intention for that Christian na nasaktan, natisod, may dahilan, ay siya'y pababain, pakumbabain, at piliing magpatuloy sa pagsimba at paglilingkod. Our goal tonight is to kill the flesh. Hindi ipagtanggol ang laman, hindi ipagtanggol ang damdamin, kundi ipagtanggol ang salita ng Diyos sa kanyang puso, sa kanyang damdamin at sa kanyang kaisipan. At bago po yan, magbabasa muna tayo ng talata. Kayo ba'y nandyan pa? Oho. Kaya mamaya bibigyan ko kayo ng parang sitwasyon. Ganito ang sitwasyon ng kapatid, hindi na sa sisimba, ito ang dahilan niya. And base sa nalalaman mo sa Bible, para hindi manalo ang laman niya, hindi manalo ang jablo sa buhay niya, anong ipapayo mo sa kanya? Handa na ho kayo? Your Honors, are you ready? sabi ganun eh. Okay? Nasusundan niyo po ba? Okay, yun ang ating gagawing exercise. But before that, let's open some verses. I have 4 verses for my introduction. Colossians 2, verse 6 to 7. At tayo po lahat muna saglit tumayo.
bilang ating hindi naman to parang tradition, hindi naman parang seremonya, pero maganda na rin po na ating napapraktis. Ang pagbasa ng Biblia bago mag-aral at ang pagtayo bilang pagpapakita ng paggalang sa kanyang salita. Okay? Colossians 2, 6-7. Okay? Ang sabi ng talata, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo na Panginoon, is that true to you? Is that true to me? Tinanggap ho ba natin si Kristo bilang Panginoon? Oh, it's very clear. Hindi natin siya tinanggap lang bilang tagapagligtas. Okay? Very clear. Ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ngayon, bulayin nyo. Paano ko ba tinanggap si Kristo bilang Panginoon? Ano ba yung meron noong tinanggap ko siya? And now, challenge ka, lumakad ka kung paano mo siyang tinanggap. Verse 7, nanangag-uugat, lumalalim, at nangatatayo sa Kanya. I think this is spiritual enrichment. At matibay sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya, pinakikilos ka, hindi ng damdamin mo, hindi ng sarili mong kaisipan, kundi pinakikilos ka ng nababasa mong Biblia. Yun po ang pananampalataya. Gaya ng pagkaturo sa inyo. Ano nangyayari sa ating buhay habang tayo lumalago? Na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen? At ang isang tunay na sumasagana sa pagpapasalamat, walang anumang pwedeng mangyari na pwedeng sabihing magpaurong o magpatigil sa Kanya kasi grateful siya. Close our eyes, bow our head. Heavenly Father, I'm not worthy to preach. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for the man you have called. We always recognize that kami po ay bunga ng kanyang ministeryo and we just learned from him in many ways. Kaya po, to stand in the pulpit na amin lang pinanood at nakita ng mga panahong una is not just a matter ng sabihin na namin sa aming sarili na inyong pagtawag, kundi bahagi nun ay ang aming pagkatuto din po sa aming bishop. Kaya Panginoon, salamat ng marami. At ngayon pong hapon, kami po'y narito, nakaharap kami sa Bible, and we are going to study Thy Word. Lord, be with us. Tulungan niyo po kami as a church na kami po ay magkaroon ng enriched spiritual life. Kagaya ng pasalamat kanina, wala man ng mga dakilang bagay ng mundo, pero nakita ko ano ang pinakamahalaga. And that's it. Ang ipaglaban namin ng aming spiritual na buhay ay isang dakilang bagay. Lord, mangusap kayo sa amin. Gamitin niyo po ako. Kailangan po namin kayo. For I know I'm perfect. I'm not perfect. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Patawad po sa mga pagkukulang at kasalanan. Tamaang lahat na ito'y amin dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen. Pwede na tayong maupo. Very clear po ang instruction ng Diyos sa atin that God wants us, kapatid, na yung pagkatanggap natin kay Kristo bilang Panginoon, hindi lang tagapagligtas, ay lakaran daw po natin yung katotohanan na siya talaga'y ating tinanggap bilang Panginoon. Umuugat, okay? Nagtatayo ng buhay, ibig sabihin lahat ng mga desisyon natin, actually, halimbawa, bigyan ko kayo ng example, every Sunday, kaya ka sumisimba, dala naman mong kalooban ng Diyos. Actually, para kang, itinatayo mo yung buhay mo according to the Word of God. Yun yung ibig sabihin. Natatayo
sa salita ng Diyos. Nag-uugat kasi yun ang pinaka-foundation, dumadami ang iyong nalalaman sa Bible. Matibay sa inyong pananampalataya. I want you to understand the word faith, mga kapatid. Kailan mo masasabing ikay nagtitiwala o may pananampalataya sa Diyos? Kapag natututunan mong hindi na lumakad at maniwala sa iyong laman, sa iyong naiintindihan, kundi ang nagpapalakad na ng buhay mo ay kung ano yung nababasa mo sa Bible. Yun na yung faith. Faith is not just parang nagtitiwala ako, pakakainin ako ng Diyos. Yes, kasi nasa Bible din yon. But faith, ang pinakapundasyon niyan, you are being moved by not what you see, not what you feel, but by the Word of God. Nandiyan po ba kayo? So ang plano, mag-ugat. Matutunan natin ang salita ng Diyos. Now, Matthew 4 verse 1 to 10, or Matthew 4 on the first part. Tingnan niyo po ito. Okay? Matthew 4. Alam natin ang chapter na ito ay tungkol sa pagtukso sa Panginoon. Tama ho ba? Dito natin nakita na nagsalita si Satanas. Ilang record lang po yan that Lucifer, you can hear Lucifer directly. Each one, itong chapter na ito. Ang Panginoon ay gutom, ang Panginoon ay puyat, ang Panginoon ay pagod, dumating ang manunukso, gutom po ang Panginoon. And in verse 3, ang manunukso ay dumating at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo, ang mga batong ito ay maging mga tinapay. And then what's the answer of the Lord? I heard this verse kanina, hindi ko alam kung sino nag-quote. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. The devil wants the Lord, gawin mo ng tinapay yung bato. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman ang tao dapat mabuhay lang sa kanyang nararamdaman at sa kanyang nararanasan. Ang tao ay dapat mabuhay sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kaya hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa yun because yun ang kalooban. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. And the devil is so wise, o tuso, mas madaling sabihin. Nagko-quote ng verse, ito po yung gusto kong gawin, gusto kong inyong maramdaman ngayon. So alam ng Diablo na gamit ng verse. Anong ginawa ng Diablo? Nag-quote ang verse sa verse 6. Dinala siya sa bayang banal, inilagay sa taluktok ng templo, sa pinnacle of the temple, at sinabi sa Panginoong Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanyang kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Alam niyo po kung anong verse yan? Psalms 91 verse 11 and verse 12. The devil quote the verse. What's the intention of the devil quoting the verse? I-misapply. I-apply ng mali. Hello? I-apply ng mali yung verse. Parang ganito. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Oh, di nasa bahay din siya. Kahit nag-o-online ako, nandito ang Diyos. Hindi ako sisimba. Gets nyo? Now, ganito. Balikan natin yung ating paksa. Gagamit ka ng verse, mag-a-advise ka, ang goal mo ay siya'y pabalikin at sumiglas sa Panginoon, but when you are quoting the verse, you are forcing your brother to be angry. Malis ka na sa church na yan. May nakalagay sa Bible, lumayo ka sa gitna nila. Aba, binubuhay mo yung laman ng tao. Ginagalit mo lalo siya. Hindi mo siya hinihila sa kapakumbabaan. So beware. Kaya po, ang atin ngayon gagawin, may the Lord help us to, pag ito ang kondisyon, anong sasabihin ko? Siya ba'y aking uudyukan para lalong magalit, para lalong magtampo, para lalong sumama ang loob, para lalong lumayo?
o dadalhin ko siya sa kapakumbabaan para hindi siya mawala. So the devil is also a master of using the Bible. Pero mga kapatid, huwag natin i-misapply. Proverbs 14 verse 12. Proverbs 14, alam niyo na po yon. May daang tila matuwid sa mata ng tao. Ibig sabihin, sa maraming pagkakataon ng buhay, pwede tayo makaisip ng magagandang bagay at sa tila natin matuwid. Pero isa lang ang tiyak na hindi pwedeng magkamali. Ano yon? The Word of God. Lahat pwedeng magkamali. Pananaw natin, opinion natin, but the Word of God cannot commit mistake. Correct? And here is now the essence of Christian calling in Mark 8:33 to 34. Did you know, mga kapatid, nang tawagin tayong maging Kristiyano, if you are really willing to be a Christian, sangkap nung pananampalatayang nagliligtas. Medyo liwanagin natin yung pananampalatayang nagliligtas. Yes, it's all about Jesus Christ. But the essence of that faith when you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, here is the kabuuan ng panawagan sa pagiging Kristiyano natin. Mark 8:33 to 34. Follow me po. Okay? Anong sabi ng verse? Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao." Kasi sinabihan ng Panginoon, mamamatay ako, maghihirap ako, mamamatay ako. Narinig ni Peter, "Teka muna, over my dead body, this will not happen." Kasi nga, ang gusto ng mga alagad is pinnacle, success, no death, no cross, no shame. But Peter, ay over my dead body, hindi ka mamamatay. Nung marinig ng Panginoon yung salita ni Peter, parang naalala ko yung joke nyo dito, Pastor. "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas." Hindi ko kalimutan nyo. Pastor, yun yung mga naalala namin sa preaching nyo. "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas." Ano sabi ni Pastor sa kanyang biro? Pagpunta sa likod, nakita yung damit, bagay na bagay nga. Ano, narinig nyo ba yun? Naalala nyo? Hindi kayo nakikinig, ha? Okay. So, ang point ko, tinan nyo to. There is a thought coming from Satan, but there is a thought also coming from the Lord. And in every situation of life, we ought to be as sensitive as the Lord Jesus Christ, shown in this verse. Ito ba'y sa tao o sa Diyos? Itong pananaw na ito. Minsan, lumapat sa akin si Pastor Rajen, nung hindi pa sa pastor. Naalala ko ito. Kasama niya ito sa testimony niya. Galit na galit siya sa isang kapatid. Dahil may ginawang sala. Talagang susumbong siya sa akin. Ako may nakikinig. Nakakagalit nga, nakakagalit. Pag pinapakinggan ko. But after that, as counselor, biglang nagpapayo ka, sino bang susundin ko? Dikta ng laman, dikta lang ng dyablo, o dikta ng Diyos sa panahong ito? What I have answered to Pastor Rajan at the time, sabi ko sa kanya, "Bro, sinong nagkasala? Ikaw o ang Diyos?" "Ako po." "Sinong unang bumaba?" "Sinong bumaba?" "Ang Diyos." Yung pinagkasalahan ang bumaba. Correct? Napayak siya. Then I know what to do. Kung kayo po nasa sitwasyong yun, anong inyong sasabihin? "Bihira nga yan. Huntukin mo." Nang madala. But when you give that thought, are you following God or are you following the dictate of the flesh or Satan at the moment? Alam nyo, hindi po ito maliit na biro. Baka ang nasa sagasaan mo ay ang Diyos. Hello? Nandiyan po ba kayo? Para seryoso kayo, ah. Para sa trial. Your honors, makinig po kayo. Okay? So, ano sabi ng Panginoon sa Mark 8?
Pinalapit niya ang karamihan. Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, I think hindi lang ito discipleship. This is the essence of salvation. Pwede bang ligtas na hindi nasunod at ayaw kay Kristong sumunod? I doubt. Lord, Savior kita, pero diyan ka. Ako nang bahala sa buhay ko, wala kang pakialam. Meron bang ganong Kristiyano? The essence of Christianity is what? Kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, here is our everyday battle. Tumanggi sa kanyang sarili. It is a continuous battle against yourself. Pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. So ngayon, yan po ang Christian life. Meron akong 69 ditong kaso, okay? At hihingan ko kayo ng advice. Sisiguraduhin nyo na hindi taught from Lucifer ang inyong i-advise, ha? Kasi sasabihan namin kayo ng lumagay ka sa likuran. Di joke lang. Okay? Now, itong ganitong exercise will push you to, sa mga bago po, to ache or to desire, Lord, palaguin mo ako. Gusto kong matutunan talaga ang iyong salita. Maraming mananampalataya, sabi ni Jamin, kailangan kong basahin ang, sino ba yung sabi? Introduction. Nagsisimula ng masigasig, ngunit paglipas ng panahon ay nanlalamig, hindi na regular, unti-unting nawawala, tumitigil sa paglilingkod, lumalayo sa kapatiran, ang ilan ay tuluyang tumatalikod sa pananampalataya. Kapag tinanong mo, iba-iba ang kanilang sinasabi, but here are their answers. Nasaktan ako, hindi ako napansin, hindi ako napagbigyan, pagod ako, wala akong gana, hindi ko gusto ang ginagawa sa church, may ayaw akong tao roon, masyado akong abala, pero marami pa itong mga anggulo. May nangyari sa buhay ko, hindi ko na feel, sa bahay na lang ako sasamba. Ang mga ito, o ang iba sa mga ito'y tunay mabibigat na karanasan. May mga nasaktan, napabayaan, napahiya, o nagawa ng mali. Totoo naman yun. We cannot discount that fact. Pero kahit pa, mag-isip ka ng pinakanasaktan tao sa church. At ikumpara mo sa ulitin ko yung tanong. Mag-isip ka ng taong pinakanasaktan sa simbahan, at isipin mo ang Panginoong Hesukristo na walang kasalanan pero sinaktan. Hello? Okay, nandyan ho ba kayo? May dala ho ba kayong kape? Dapat silang pakinggan, tulungan at alagaan. Yes. Hindi sapat na itanong, may dahilan ba akong masaktan? Ito ang mas mahalagang tanong. Ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa akin bilang tugon? Hello? At this very moment, may issue. Hindi ko malimutan pag si Pastor nag-a-advise, pagka humaharap sa kanya sa mga problem, meron siyang salita na hindi ko malimutan. Hindi naman word of God, hindi general, pero hindi ko malimutan, Pastor, yung isa niyong sinabi sa akin. Nalalaman mo naman, Brother Angel, kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang tama. Ibig sabihin, sinasabi niya, huwag kang sumakay sa damdamin mo. Okay? Hindi dapat manaig ang laman, pride, damdamin, sama ng loob, sanlibutan, tukso o salita ng Diyos. O ang diablo, Ang salita ng Diyos ang dapat manaig. Ang Panginoon ang dapat sundin. Yun po ang pagiging Kristiyano. Nung tayo nanampalataya at tinanggap nating tayo ay walang magagawa at si Kristo lamang ang tagapagligtas at masaya natin tinanggap ang buhay na walang hanggan palangit, kasabay nun ang pagsasabi sa iyo na kapag dumaan ka sa mabibigat na sitwasyon ay huwag kang maniwala sa sarili mo, kundi ikaw ay sumunod sa salita ko. Dahil pagharap at harap naman sa langit, hindi naman uubra ba sa langit yung ganito? Kaya po ako'y nagkasali dahil ang bigay mong babae. Sabi naman ng babae, kaya naman ako nagkasali dahil nung ahas.
Hindi naman pwede magturuan sa langit. Correct? Ang desisyon mo ay desisyon mo. Correct? Mananagot ka sa desisyon mo. Hindi mo pwedeng i-justify. Kaya ka tumigil, pinili mo yan. So mga kapatid, medyo mahalagang atin pong pakalaliman ng ating tingin dito. 2 Corinthians 5:7, ano sabi ng talata? Ano po ang sabi ng 2 Corinthians 5:7? Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hello? Yun daw ho ang Kristiyano. Amen. Mga young people, hindi tayo sumisimba at kaya tayo umaatid ng fellowship ay dahil sa ating nakikita sa panlabas, kundi dahil ang ating nauunawaan sa Bible. Kailangan tayo lumalim doon. Bakit ako a-attend? Dahil meron akong salita ng Diyos sa tinitingnan. At pagharap ko sa langit, dadalhin ko yun sa Panginoon. Ipinaglaban kita, Panginoon. Yun ang katapatan. Hello? Ang tunay na mananampalataya ay hindi namumuhay ayon lamang sa nararamdaman. Siya'y nagpapasakop sa kalooban ng Diyos parang ang Panginoong Jesucristo. Kumbaga maaari, Panginoon, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag ang nais ko, kundi ang nais mo, Ama. The very Savior that saves us shows us the example that we ought not to live according to our own. Mga kapatid, hindi ko ito tinuturo dahil kailangan nyo lang. Kailangan natin itong lahat. Kasi darating ang panahon, didiktahan ka ng laman mo, didiktahan ka ng isip mo, didiktahan ka ng nararamdaman mo, sasabihin sa iyo ng diablo, tumigil ka na. Masabi mo din kaya, habang iniisip mo yon, Satanas, lumagay ka sa likuran ko, iniisip mo yung damdamin ko, sala ka Ang dapat mong isipin ay kung anong iniisip ng Diyos ngayon. Mga kapatid, hello, young people? Hello? Hello? Sagot kayo. Nakailang hello na ako. Sino nagtatara? Okay. Ayan. Pero siyempre may mga pagkawala naman na legit. Siyempre, paglipat ng tirahan, hindi naman po yan ang ating pinupunto. Ngayon, gagawin ko po ito, ano bang tawag doon? Deductive, inductive. Maliliit ngunit totoo at mababaw na dahilan. Bibabanggitin ako, halimbawa ganito yung sabi nung kapatid mo, i-advise mo siya. Okay? I-advise mo ha, quote ka ng verse para i-uplift siya. Now, ganito po, ganito. Hindi ko sinasabi na yung mga may nakasakit sa yung legit. Hindi ko sinasabing justified yon. Hindi yun ang puntos ko. Ano ho? Ang sinasabi ko, ikaw yung, actually dual naman talaga ang mga pangyayari. Hindi ko sinasabi sa lesson natin na i-justify ang mali, ang mga pagkakamali ng mga leaders o kami, ng mga nagtuturo or kami mga... Hindi po yon. Ang sinasabi ko ay kapag ikaw yung naroon sa sitwasyon na yon, at ikaw yung magbibigay ng advice doon sa kapatid mo na ito yung dahil hindi na ako sisimba. Sakit. Ginawa niya. Hindi kayon. Haharap sa'yo ngayon. Okay ha? Ulitin ko ha. Magbibigay ka ng advice. Kristiyano ka. Amen? Sagot. Kristiyano ka ba? Kristiyano tayo. Amen? Uy, kikinig kayo dyan? Tatawagan ko, meron ako, wala pala ako, joke lang. Tatawag ako ha, mamaya ha, ng mga sasagot. Okay. Handa na kayo? May kapatid, lumapit. Ito na. Sometimes, sige, pwede na sabihin natin maliliit o nabababawan, pero kahit na nabababawan tayo, maliit, kailangan pa nating i-deal ng properly. Tama ho? Okay. Yung tamang advice. Okay? Number 1, 69 po ito. Ito po ay from lesser to greater. Kaya lang, tignan ko yung greater part, di ko na yung madidiscuss kasi malalim na yun eh. Pero punta lang tayo sa mabababaw. Dahilan number 1. Matatawa kayo? Sige. Sir, saan yung kinuha yan?
sa research. Nag-search sa mga kaibigan natin sa internet. Pero totoo eh. Tingnan nyo. Dahilan kung bakit parang nagtatampot ayaw nung umattend at hindi na magpakita. Pag itong narinig mo, bakit ka hindi na atin kapatid? Okay ha? Handa na kayo? Gagamitin mo lahat ng alaman mong talata at titiyakin mong hindi kay Satanas ang sasabihin mo ha. Hello? Ang goal mo, maano siya? Ma-uplift siya. Okay? Handa na ho kayo? Hindi nabati ang birthday, hindi nabanggit ang pangalan, hindi na isama sa picture, hindi na tag sa church post. Hindi ako na, binati lahat kapatid. Hindi ako sinama. Lahat ng nag-saturation, ako lang ang hindi nabanggit. At nung magpicturan, talagang isinide, at hindi talaga ako isinali. At nung mag-post, ako lang sa miyembro ang hindi natag. Hindi ako welcome dyan. Aalis na ako. Okay. Hindi ko sinasabing tama yung hindi saka na natin i-deal sila ha. Okay yun, i-deal ko yun. I-deal. Pero ito ngayong kausap mo. Ganito ba sasabihin mo? Pambihira naman nga yung mga yan. Bigla hindi kayo sinama. Tinamaan ng, hindi pa nilawak-lawakan ng picture eh. At saka dapat pag magpupus, dapat lahat nakatag nga. Bakit kayo hindi kasama? Ganun ba papayo mo? Oh, wait a minute. Lumagay ka sa likuran ko. Satanas. E di lalong natampo yun. Alam nyo, kayo mga nag-a-advise counselors, mga young people, hoy, mga young people, oy! Sige, ngayon, inakausap mo, gamit ang mga talatang nalalaman mo at sa espiritual na ang taong ito, hindi lalong bumaba. Okay? Anong ipapayo mo? Okay, let's call. Titiyakin mo ang payo mo sa Diyos, ha? Nakatakot ito. Siyempre, pagka naman, yung other side, mayroon tayong dealing. Tama yon. Yung other side. Kakausapin ko yung nagpicture, yung nagpost, susunod naman. Gaganon kayo. Pero hindi ako magagalit kasi may human limitation. Okay, ngayon po, sige, papayuhan mo siya. Gamit ang verse. At titiyahin mo siyang ma-uplift at magpapatuloy at sasabihin, oo nga. Tama po kayo. Magpapatuloy ako. Tawag tayo sa yung people. Nababalitaan kung may humuhusay dito sa Bible School. Ha? Bob Jones ka, yun ang ibig ko sabihin. Yun na ngayon, yun na nga. Gamit ang isang verse, kapatid, exercise to ha. Ngayon, alam ko maraming dadalhin tayo pagkatapos sa atin itong madil ito, mga examples na to mga kapatid, pagdating natin sa kanya-kanya mga buhay at mga pagharap natin sa buhay ng iglesia, sana yung ganung espiritu daladala nating lahat. Amen? At pagkaganyan tayong lahat, na may galang tayo sa salita ng Diyos, at kapag nakita natin sala sa salita ng Diyos, ay sasabihin natin, objection, Your Honor. Unbiblical. Sabihin ng Diyos, objection. Overruled or sustained? Attorney, hindi ko alam. Sige, Edrelu. Yan. Pahinga natin sa microphone. Okay. Sige po. Ito yung mga lang ha, pero mamaya medyo may mga malalalim na dito. No. Aking pong verse na nakita ay sa Galatians 1:10. Ah. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ. Ang habol po natin sa buhay na ito ay hindi recognition ng tao, kundi ang tunay na validation ay nagmumula sa Panginoon. Okay. Yan po. Galatians 1:10 po. Galatians 1:10. Okay. Yan ang sabihin mo. Tiyak mo, yung taong yon ma-uplift siya. Okay. Ngayon, kung siya magalit lalo sa'yo, ano gagawin mo? Lalo nagalit sa'yo. Ay, sinabi mo na salita ng Diyos, gagawin mo?
Alaman niyo naman ng kalooban ng Panginoon. Alam niyo ang tama. Good, good. Okay? Okay? Second, sige, 1 Corinthians 13:5. 1 Corinthians 13:5. Okay. Another verse. Ano sabi ng 1 Corinthians 13:5? Ang pag-ibig ay hindi hinahanap ang kanyang sarili. Okay? Huwag gawing sukatan ng pag-ibig ng Diyos ang dami ng bumati, nagtag o nakapansin sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako naglilingkod upang makita ng tao. Maglilingkod ako sapagkat nakikita ako ng Diyos. Naalala ko yung isang illustration. Meron ko naalala isang illustration. Meron daw isang rose na sumibol sa gitna ng kagubatan ng Africa, kung Amazon ba gayon. At meron namang isang rose na nandito sa harapan ng church at lahat ay nakatingin at, wow, ang ganda, wow, ang ganda. Ang halaga nito ay tila nakabase sa mga taong nakakapuna at nakaka-appreciate. Pero ang tanong, hindi kang rose na sumibol doon sa gitna ng kagubatan na yon, na wala namang nakakakitang tao, saan ang kanyang kaluwalhatian? Alam niyo ang sagot ng preacher? Ang kaluwalhatian ng rose na ito ay sa Diyos na nakakakita sa Kanya kahit walang nakakakitang iba. Hello? Okay. Ngayon, okay na po. Bahala ka, yun ang verse mo. Young people, sunod, fathers. Number 2. Hindi ako nabigyan ng microphone o solo, special number o pagkakataong magsalita. Hindi ako nabigyan ng microphone. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong mag-special number. Hindi ako nabigyan ng pagkakataong magsalita. Mas masama loob niya. Okay? Sa paraang hindi mo sasakyan siya para lalong magalit, anong ipapayo mo sa kanya? Anong verse ang iyong sasabihin sa kanya? Yung fit ha, yung fit. Fathers. Pagka may mga ganun, alam niyo mga kapatid, kailangan nating i-dissect yung kanyang nararamdaman at kung saan nanggagaling ito at pag-pray natin ng wisdom. Siyempre may wisdom doon. Pero ang point nga ay ganito, ang Word of God ang dapat mapakinggan. Naniniwala ho ba kayo doon? Naniniwala ho ba kayo na sa lahat ng aspeto ng buhay dapat salita ng Diyos ang masunod dahil walang talo ron? Maaaring natalo ang damdamin mo, ang iyong ego, pero nanalo ka dahil nanalo ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tama ho ba yun? Okay. Payuhan mo itong taong ito. Fathers, 16 po, bilisan nyo. Allegiance, saluhin nyo ang mga married men. Ha? Si attorney? Sino? Uy, dali na. Uy. Bigyan ko kayo ng 2 verse. Tapos kayo na susunod ha. John 3:30. John 3:30. Alam niyo ang panahon ng John 3:30, kung anong panahon, mukhang nauungusan na ako ni Jesus. Yan ang puso ni John the Baptist, di ba? Mukhang mas marami nang sumusunod sa kanya. Mas maraming pumapalakpak sa kanya. Anong sabi ng unang baptist sa Bible? Siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Kung hindi man ako nabigyan ng pagkakataon ngayon, hindi naman ang hinahanap ko'y puri o gloria. Tama ho ba? 2 Corinthians 4:5, hindi natin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Jesus na Panginoon. Ang ministry ay hindi entablado para sa sariling pagkilala, ito'y lugar ng paglilingkod kay Kristo. Ang puntos ko, gamit yung verse sa espiritu niya, gagamitin mo at i-apply mo sa kanya. Kung ano mang espiritu, basahin, ang tiyak tayo, hindi tayo nagkakamali sa Bible. Ano ho? O kapatid, kang sumama ang loob.
bakit ka ba nasa maang loob? Ano bang intention mo? Hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Mawawala ka na sa highlight. Mga kapatid, tandaan nyo to. Hindi tayo tinawag para palakpakan. Tinawag tayo para pumalakpak. Hello? Mga Kristyano, ulitin ko. Hindi tayo nilikha para palakpakan. Nilikha tayo para pumalakpak sa Diyos. Amen? Ito sunod. Number 3 pa lang eh. May umupo sa aking upuan. Hindi ako naupo sa hindi ko gustong lugar. Naunahan. Sa upuan niya. Mabababaw, pero alam mo, legit yung kanyang nararamdaman. Oh. Naunahan ako. Parang ganun ang dating. Oh, ang verse. Ito mga simple lang, mamaya pupunta tayo sa deeper situation. Okay? Hello? Ha? Tatay Romy? Luke 14:11. Anong nakalagay po sa Luke 14:11, tay? Sa kasalan? Presidential. Yun. Ganda ng verse, ano po? Kaninong salita po yan? Apo, pero salita ni Jesus. Tama, ano po? Nakukuha niyo po ang point? O nga, no, sabi ni Jesus, kung halimbawa, sa mga nagnininong at nagnining, nakalimutan ka, hindi ka napaupo sa presidential table, napapila ka sa buffet, will you be angry? Di at the moment, parang binaliwala ka. But at the moment, ito po yung tagisan ngayon dito. Yung laman ko ba ang mananalo o salita ni Kristong alam ko na tinuturo niya ako magpakababa? Hello. Nariyan po ba kayo? Tama ho ba yun? Oo nga may verse doon. I follow Christ. Hindi ako narito para sa mundong ito, para humanap ng pagkilala, o kung hindi man ako napansin, hindi ako nakita, hindi ako naunahan ako sa upuan, okay lang. Parang galit kayo ah. Di joke lang. Nakakasunod ho ba kayo? Okay. Another. Ano nakalagay dito? Romans 12:10. Romans 12:10. Ano nakalagay sa Romans 12:10? Ano nakalagay doon? Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Pag ho kayo naubusan ng pagkain tuwing last Sunday, anong nararamdaman nyo? Di po, be honest, naubusan kayo ng pagkain last Sunday. Tapos nakita mo, pagtingin mo doon sa kaliwa, pambihira, apaw naman yung kinuha ng kapatid. Hindi na ako babalik dito. May mga matatakaw dito. Nakukuha niyo po yung point ko? Ngayon, pagkagamit. Ano ba? Si Sharon. Ang puntos ko lang mga kapatid ay ito. Kasi pagdating naman sa langit, ang usapan ay ganito. Anak kita, ipinaglaban mo ba ang aking salita sa buhay mo? Yun naman ang issue dun eh. Doon ka may reward. Yun ang faithful. Yun ang good servant. Correct? Kaya pag naubusan ka ng coke, naubusan ka ng pagkain, sabihin mo, tama eh. Kailangan. Di ba sabi ng Bible, kailangan kong mahalin ang aking kapwa gaya ng pag-ibig ko sa sarili ko? Alam niyo ba yung talatang yan, inilarawan ni Jesus sa isang parable na kahit sino sa atin siguro walang kayang gumawa. This parable is being used para tayo ay maging good. Pero sa totoo, ipinakikita ng parable na ito kung gaano tayo ka-depraved. Ano po ito? This is the parable of the Good Samaritan. This is how to love your neighbors as yourself. Dumaan, di ba may nabugbog doon, Pastor? May nabugbog doon, Pastor Joel, di po ba? Dumaan yung Levita, anong sabi? Hindi. Pinansin. Ng priest, hindi pinansin. Dumaan ng Samaritano, kinuha siya, dinala sa
bahay tuluyan, pinagamot at ang sabi, lahat ng magagastos niyan, babayaran ko. Kasi yun ang pag-ibig sa kapwa. Gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. And God is telling you're depraved. We are all depraved because we cannot love others as ourselves. Pero kahit na hindi natin kaya, at naunahan ka sa pagkain, ng last Sunday, sasabihin mo, may mga taong nagutom siguro sila, kaya wala na natira sa akin. As long as nakakain sila, Lord, hindi po ako magagalit, hindi po ako magtatampo. Hindi ko sasabihin, Brother Ronnie, sa susunod-sunod, magsasain ka ng marami, ha? Alam mo, dami-daming umatid eh. Pwede naman yun, pero pag-usapan natin ng sa susunod, Brother Ronnie, ha? Pero mapayapa ang kalooban mo. Pero wag mong gawin dahilan yun para ikaw ay magkasala. Pagkagayong Kuya Ronnie, sabihin mo, lumakay ka sa likuran ko. At magsaing tayo. Ayun. Next. Ay, parang ari na rin yung akin. Meron palang ganito din eh. Hindi masarap ang pagkain. Hindi patas ang distribution. Hindi ako nauna sa pila. Parang ganun din, Hindi nagustuhan ng aircon, ventilasyon, sound system, upuan, ilaw, building. Mahaba ang announcement, matagal ang service, hindi gusto ang program. Maingay ang mga bata, ang dami dito, o hindi maayos ang ibang dumadalo. Tama naman, talagang dapat punahin yon. Pero, ang point, ano yon? Anong gagawin mong reaction doon? Okay? Ito. Maganda to. Hindi ako sinundo. Hindi pinahiram ng kagamitan. Humiram ako, pastor, sa inyo. Ng typewriter. Ay, sorry po. Humiram po ako sa inyo. Hindi pinagbigyan sa personal na pakiusap. Ito. Hindi ako sinundo, hindi pinahiram ng kagamitan, o hindi pinagbigyan sa personal na pakiusap. Pag ganito na, yung mga ganito ang paano mo sasagutin? Ang gusto kong inyong marating, mga kapatid, ay ganito. Kasi pag tayo sa church, nagpupulong-pulong, okay naman may si ating pagpulungan at nahanap tayo ng solusyon. Pero kung ang magiging tendency natin sa dulo ay parang magtanim tayo ng mga galit o tampo o parang lagi tayo magbigay ng masamang image sa leader o kung ano man, hindi na ho maganda yun. Tama ho ba? Na-example ko nga dito eh. Uy, pundin na naman yung wala man lang nag-aasikaso. Nung mo, ikaw ang nakakita. Alam niyo kung ikaw bumili ka. Tapos, Brad, pundi yun, pwede kang palagay. Di ko mas maganda yon kaysa yung daming worker dito. Wala man lang nakakita niyang punding yan. Tama naman. Minsan nga dapat ng mga worker, na konti. Sa meeting, ginagawa nila yon. Opo. Tama naman yun. Pero yung espiritu kasi ang pinag-uusapan doon, yung nakakasala tayo. Di ba pag may nakakakita tayo, katulad nun, daming tambak dito, daming isang araw maglakad ka. Tayo ngayon maglinis doon sa ating doon daming dumi doon sa pinagbabahayan na ng ating ayusin yun. Di ba mas maganda yon? Okay. O, sige nga, wala, pambira, nasa number 8 pa lang tayo. Hindi ako sinundo. Hindi pinahiram ng kagamitan. Hindi pinagbigay sa personal na pakiusap. Anong ipapayo mo sa kanya? Verse. And to encourage na huwag lalong magtampo o magalit. Nga. Doon sa mga binanggit ko. Hindi ako sinundo, di pinahiram ng kagamitan, di pinagbigay ng personal na pakiusap. Okay. etc. Ha? Hoy. Tayo, Talata. Wala na? Okay. Maghanap tayo ng malalim-lalim din eh. Ito. Paano kung ganito? Kinig kayo ha? Naka-attend ako sa ibang simbahan. Super ganda. Ang church natin, walang
Wala. As in, walang sinabi. Kaya nga nag-iisip ako eh. Baka doon ako attend. Kuya Tuper, paano yun pagka ganun? Yeswa. Wala kayo papayo? Wala pala isip. Sige nga, payuhan mo ito, kapatid na ito, ganito ang isip. Palalim po ito ng palalim, kaya lang doon muna tayo sa mabababaw. Ang gusto ko lang ma-exercise sa isip nyo, yung espiritu na ano, yung espiritu na ganito. Kung ako'y spiritually enriched, at sinabi ako'y mayaman sa spiritual at ako talaga'y Kristiyano, titiyakin ko naman na ako'y hindi taga-sulsol at taga-dulot ng kaguluhan o pagpapalalim ng mga sumasakit na damdamin ng mga kapatid. Kundi tutulungan ko naman yung mga kapatid na mag-mature. Tama ho ba yun? O ngayon ito, payuhan mo ito, kapatid. Shh, yung people, uy, kayo na rin. Left wing. Brother Ian, gusto mo sumagot? Ha? Yeah. Brother Ian, kasi ito kaya ako napupuna, magaling to mag-pray eh. Napapansin nyo? Pag nagpe-pray siya, yung inyong preaching pastor na, di ba? Kala nyo, hindi namin notice yun ha? Notice ko po yun. Alam niyo, nagpe-pray siya, pero yung point si pastor na, yun ang nakikinig. Naaay-ay niya eh. Brother Ian, pahinggan ka nga namin. Ganun yung kapatid, naka-attend daw, tapos gusto na lumipat dahil mas kung ano-anong ikinukumpara. Anong ipapaya mo sa kanya? baka napipilitan ka sa akin. Yun po, pinilit ako sumagot kahit hindi ako a-attend. Patay tayo dyan. Sorry. Sige, bibigyan kita ng panahon, kapatid. You can? You will now? Okay lang? Ayun nga, umatid na simbahan, kinukumpara yung simbahan natin. Ang sinasabi, wala akong sinabi ang ating simbahan kaysa kanila. Anong ipapayo mo sa kanya pag ganun yung mga salita? Okay lang? Sige. Siguro po itong verse po na ito, yung Colossians 3:12. 3:13 po. 3:13, Colossians 3:13. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ayun po. Pero pag hindi po pumayag, ito yung litanya po ni Pastor. Pag hindi daw pumayag, ulitin daw yung sinabi ni Pastor, nalalaman mo naman ang kalooban ng Panginoon. ang point niya ay magtiis. Alam niyo mga kapatid, ganito po ang isang natutunan ko. Marami ka naman pwedeng punahin sa church, pero ito yung isang magandang espiritu. Paano pa ako makakatulong in a way na yung gusto kong mai-improve ako na without making unnecessary noise or parang overriding the leadership? Lord, teach me how because I love this church. Nakuha niyo po? Paano ko ba maano to? I-fellowship niyo si pastor. Kwentuhan kayo. Pero not in a way na parang we want to, alam niyo yung salang espiritu. So, yung word niya, magtiisan kayo. Anong Colossians 3:13? Yun nga po, yung ating mga puna katulad nito, tinan nyo itong, tama, dito tayo magwakas dahil wala tayong oras. Yung binasa ni Brother Ian, tama ba Brother Ian nga ang pangalan? Colossians 3, nasan ba yung, ba't yung aking Colossians nawawala? Yun, Colossians 3, ano daw? Itong verse na ito. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kanino to sinasabi? Sa church. Bakit magtitiisan? Bakit magpapatawaran? Kasi mayroon ngang mga immaturities. Tama ho ba yun? Yun ang kalooban ng Panginoon dito eh.
O, magpatawad na raw. Di ba naging issue natin yon? Kailangan magpapatawad. Pag humingi ng tawad, okay naman yun, tama naman yung prinsipyo niya. Pero dito, magpatawad ka na kung paano kung pinatawad ng Panginoon. So, mga minamahal, ang gusto ko lang pansinin, sa lahat ng issue ng simbahan, ganito ang ating gagawin. Panginoon, ano ang sabi mo? O kung hindi mo alam ang gagawin, pumunta ka sa isang alaman mo namang trusted, huwag ka nang pumunta sa kaibigan mong alaman mong pareho kayo ng temperatura. Kaibigan, ano kang... Aring kapatid nating... ang natanong mo yung kapareho mo, yung... Ay, gayon! Gayon din nga yan. Alam mo yung susulsulan ka, mga kapatid, hindi pag-ibig yun. Ang pag-ibig ay hindi ka sasamahan para ang laman mo'y manalo sa'yo. Ito ulitin ko ha, mga kapatid naman, mga baptist naman, pasuyo na. Lahat ng ating issue, ako'y dumaan na rin dito, pero ito natutunan ko na, huwag naman ninyo sa Facebook idaan. Lumang style na yon. Hindi yung kalooban ng Diyos. Galit ka, may patama ko kung sino man ang kaaway mo. Huwag mo dun ilagay kasi kami mga nakakabasa. Sino bang kaaway nito? Yung bang asawa? Isasat mo yung asawa, kaaway ka ganare. Hindi ako yan. Pati kami nadadamay, pati kami nagkakasala. Ang sabi ng Bible, Facebook, etiketa, huwag dun daanin. Ano bang sabi ng Bible kapag may ganung problema? Yun ang sundin mo. Hello? Hindi natin kailangan ng patamaan o mga shared posts. Hindi ka nga nagpatama, nag-share ka. Pero yung share mo, pag share mong ganun, sana mabasa niya. Hanggang, ewan ko, kayo ba'y masaya? Naigigiit yung inyong laman sa Facebook, yung inyong mga patama doon, naigigiit nyo, na hindi nyo naipanalo ang salita ng Diyos sa inyong puso. Ewan ko kung kayo papayapa, Kristiyano tayo eh. Tama ho ba yon? Tama ho ba yon? Kagalit mo yung kakwer mo. Kala mo kung sino. Laking kapatid. And then leave the group. O kaya kung ano mang gagawin. Alam niyo mga kapatid, ito lang po ang appeal ko. Kung hindi ko man ito maipanalo, ipanalo ninyo sa inyong mga sarili. Kasi pagdating sa langit, ang usapan ay ito. Individual po yan. Ikaw ba'y naging tapat kong alipin? Kasama ng pagiging tapat na alipin ay ito, na sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay natin, pinili nating sundin ang ating nababasang salita ng Diyos. Magpapatawad ako, magpapakumbaba ako, bakit? Yun ang sinasabi ng Bible ko. Nilulugod ko'y siya, hindi ang tao. Minsan, nasaktan tayo ng tao, ang sinasaktan natin ay ang Diyos. Kayo ba'y nandyan pa? I-send ko na lang to sa GC ha, basahin nyo na lang. Ito po'y 68. Sana nakuha nyo po yung diwa lang. Yung diwa lang. Anong prayer natin sa susunod? Sa lahat ng, Panginoon, tulungan mo ako. Kaya po ganito. Pag napasaba kayo sa mga problema, yung mga talagang ito na yung pagkakataon nyo. Kaya tayo nadaan sa gayon. Kasi pinalalago tayo. Paano tayo lalago kung hindi tayo dadaan doon sa gayon? Paano mo malalamang matibay ka na? At nakaimbak na salita sa iyong puso, paano mo malalamang talagang nasa sa iyo na? Di pag dumaan ka na sa gayong sitwasyon. Ito na Ano ba, magagalit ba ako? Sasabog ba ako? O Bible ang susundin ko? At sobrang sakit niyan minsan kasi kakainin mo yung sarili mo at sige nga, ang Panginoon ang ipapanalo ko sa pagkakataong ito. Amen? Ngayon people, nakikinig ba tayo? Sana mahagip natin itong ganitong pag-aaral. Tayo po'y manalangin, we close our eyes. Dakilang Diyos, aming Ama, ang Good Shepherd Baptist Church ay simbahan na iyong tinawag, itinayo. Una sa pamamagitan ng aming pastor, and by God's providence, dito mo kami tinawag. Dito kami naligtas, dito kami nabautismuhan. And we found it not to be perfect.
Pero ito ang tahanan kung saan mo kami tuturuan at palalaguin. Dito kami sama-samang magi-struggle kung saan aming ipaglalaban kung ano ang iyo at ang iyong kalooban. Ang usapan sa araw-araw na buhay namin sa pamilya at simbahan ay hindi kung ano ang aming naipanalong laban ng aming laman, kundi sa isyu ng katapatan ay ang naipanalo namin ay ang iyong kalooban. Lord, tulungan mo kami. We are all weak. We know, kami po'y mahihina. Pero sana itong pag-aaral na ito'y tumimo sa amin na sa mga susunod naming pagharap sa sitwasyon, maaaring parang ang tingin namin, natalo kami, napaglamangan kami, parang nayurakan ng aming pagkatao. Pero kung ang naipanalo namin ay ang iyong salita, panalo kami. Hindi ibig sabihin, nagpakumbaba kami, ay kami talo. Lord, I pray for all the Christians and members of our church, including me, that in all issues of life, sa mga susunod at sa haharapin namin buhay, tulungan niyo kami na ang iyong salita. Yes, marami kaming dahilan ng pwedeng pakinggan o masabi, pero mayroong salita ng Diyos na dapat namin panindigan. Dahil doon kami tinawag. Sabi nga ng Bible, ang laman ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta, pero ang gumaganap ng iyong kalooban, ng iyong salita'y nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman at ang buhay na itinayo dito ay siyang nananatili magpakailanman. Ibig sabihin, ito yung tunay na panalo at mayroong gantimpala at pagpalakpak mula sa langit. O Diyos, tulungan niyo kaming lumago lahat. To grow our love for the church. As we grow, as our love for the church grows, we learn to deny ourselves and willingly ipagtanggol ang iyong salita sa aming buhay. Salamat po, purihin kayo. Ama, ang lahat na ito'y aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.